Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mong nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan, na nooy kanyang lilikhain ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y inyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y pinababa mo kaysa mga anghel. Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalang marapat sa isang hari. At ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng napapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kaniyang sinabi, "Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, at aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinamahala sa anak
ang ginawa niyang lahat. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Ikaw, O Poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. Tumayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu. Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Marami akong napapansin ngayon kapag lalo na pag, di ba, pag i-open natin yung ating telepono, parang napansin natin na ang daming mga expert. Buksan mo yung social media, Facebook, TikTok, Instagram o YouTube, ang daming mga nagmamarunong, di ba? Daming nagsasabi kung paano tayo dapat mamuhay, anong dapat natin suotin, ano ang dapat natin kainin,
ano ang dapat nating paniwalaan. May mga expert na nagsasabi, dapat natin sundin para paano tayo yumaman. May iba naman sasabihin, itong dapat nating sundin para tayo umangat sa trabaho o maging masaya sa buhay. Pero katulad lang yan, sometimes kung isipin natin, pareho lang yan na pag pumasok tayo sa palengke, di ba? Na parang daming sumisigaw, daming tumatawag sa iyo na para mapansin sila. Sa umpisa, tingin-tingin ka pa, pero mamaya parang maingay na lang at hindi mo na naririnig talaga. Hindi mo na sila napapansin. Pero sa ebanghelyo natin ngayong araw, mayroong kakaiba. Pumasok si Jesus sa isang sinagoga sa Capernaum at nagturo siya doon at namangha ang mga tao sa kanyang pagtuturo. Kasi, anong sinabi dito? Para daw isang may kapangyarihan. Hindi katulad ng mga eskriba. Kasi nung panahon yon, yung paraan po ng pagtuturo ng mga eskriba ay ganito. Parang tinuturo lang nila kung anong sinasabi sa kanilang tradisyon at kung ano rin ang tinuturo ng mga iba pang eksperto. So ililista nila yan, sasabihin nila yan, ayon kay ganito, ito yung turo ni ganito, ayon kay ganyan, ito yung tinuturo ni ganyan. Pero hindi katulad ni Jesus. Nung si Jesus po ang nagsalita, nanggagaling talaga sa kanya. Yung tinuturo niya po ay parang, yung sinasabi dito, may kapangyarihan. Parang mula talaga sa isang taong na may otoridad nanggagaling sa kanya. Kasi, yun nga, siguro yung mga nakikinig doon, sanay na talaga sa mga maraming nagtuturo, pero nakakaiba nga. Parang ano, di ba? Parang, siguro, kapag may sakit tayo, di ba? Sipin natin, may sakit tayo, anong una natin ginagawa? Baka nag-check sa Facebook or sa YouTube kung anong mga pwedeng solusyon sa sakit natin or alam natin kung anong mga gamot. So, self-medicate tayo. Tapos, marami din tayong naririnig sa mga iba, sa mga, dapat ito yung gagawin mo, ito yung inumin mo. Pero iba talaga pag pumunta ka na sa isang doktor na alam niya ang ginagawa niya, pag narinig niyo siya, parang alam mo na, yun na talaga yung solusyon. Although, baka mali rin yung doktor na pinuntahan mo, so baka iba rin yung payo. Pero iba talaga kung tama yung doktor na pinuntahan mo at narinig mo na, tapos parang may, nafe-feel mo na iba talaga, yun na yun. Iba ning nararamdaman mo kapag alam mo na yun na talaga ang solusyon sa sakit mo. Pero hindi lang yan ang nangyari, hindi ba? Kasi hindi lang puro salita si Jesus. Narinig din natin na may isang taong may masamang espiritu na nagsisigaw. Pero anong ginawa ni Jesus? Nagpatawag ba siya ng meeting? Kinonsulta niya ba yung libro kung anong gagawin sa taong na may masamang espiritu? Or yung kinonsulta niya ba yung kanyang mga kasama? Hindi. Nagsalita lamang siya. Inutusan niya ang masamang espiritu at ito ay sumunod. Umalis ka agad. Kaya nga, iba narinig natin sa unang pagbasa na ang lahat-lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Nilagay sa kanyang mga paa, under His feet, ang lahat ng bagay. So yung mga masamang espiritu, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus. Problema natin sa trabaho, kaya ni Jesus ayusin yan. Away sa pamilya natin, kaya niyang ayusin yan. Yung mga bisyong nahihirapan tayong matigilan, may kapangyarihan din si Jesus sa diyan. Takot natin sa kinabukasan, hawak din ni Jesus yan. At ano pang mahalaga, narinig din natin sa unang pagbasa na si Jesus na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan sa mundo ay hindi malayo sa atin. Hindi siya yung Diyos na hindi natin maabot, kundi siya yung Diyos, si Jesus ay hindi nahihiya na tawagin tayong mga kapatid. Isipin nga natin yon. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinatawag tayong kapatid.
Kaya ang tanong, kaninong tinig ang pinakikinggan natin? Sino ba talaga ang sinusunod natin? Kaya aminin natin, lahat tayo ay may sinusundan. Boses ng isang social media influencer, kaibigan natin, mga idolo mong celebrity, o baka boses rin ng takot mo, ng duda natin. Pero inaanyahan tayo ni Jesus na makinig sa Kanya, hindi bilang isang mahigpit na amo, kundi bilang isang Diyos na nagmamahal sa atin, ng sobra-sobra na nagdusa at namatay para dalhin tayo sa langit. Kaya, simula ngayong araw, itong pwede nating maging hamon para sa inyo. Kapag may gagawin tayong desisyon, huminto tayo ng sandali at tanungin ang ating sarili, kanino ba ako nakikinig? Siguro gaya ng mga tao sa sinagoga, hayaan natin na ang boses ni Jesus ang manguna sa buhay natin. Kasi sa dulo ng lahat, isang boses lamang ang talagang kayang baguhin ang buhay natin. Isang boses lamang ang makapagpalayas ng dapat mawala sa buhay natin. Ang makapagpagaling sa mga sugat at makapagturo sa atin kung saan dapat tayo pupunta. Kaninong boses yon? Kay Jesus. Kay Jesus Nazareno. At ngayon din, sa ating misa, narinig natin ang kanyang tinig. Amen. Tumayo po tayo. Mahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na paniniwala. Ang tugon, Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na may kapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na may kapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay, pananalangin, upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama namin sa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan kami sa landas ng aming buhay.
Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na 18 hanggang 20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Ang mga flyers ay available sa ating information card katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-8195-959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling nami kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumatangkilik sa ating medalyon at imahe, at sa lahat po ng mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno ang ating pakinggan. Siya ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lord.
nuestro